Stage 7 of the MPTC Tour of Luzon ended today. Which team is on top? Let's ask mobile journalist Denise Valdesancho, who joins us live from Pagudpod. Pagudpod pa rin. Oo nga, napapasarap itong si Denise. Pero iba na yung likod, oh. Oo. May nakikita na akong Oo, Parang tubig na yung likod ni Denise. Tubig na yan eh. Oo. Okay, Denise, hanggang kailan yung tour dyan sa Pagudpod? Okay, Denise, Lord, mahanging tanghali sa inyo. Nandito tayo, bumalik lang tayo sa hotel dahil maaga-agang natapos ang Stage 7 ng Tour of Luzon today. At hanggang ngayong araw na lang tayo sa Pagudpod. Katatapos lang kanina nung kauna-unahang individual time trial ng Tour of Luzon. At ang nanaig dyan ay ang mula sa LCW UAE cycling team na si Nikita Shulchenko. So, tinapos niya yung 22-kilometer na distansyang race within 30 minutes and 6 seconds. Pumangalawa sa kanya ang kanyang teammate na si Ibrahim Al-Refai at pangatlo sa rankings ang Korean na si Min Kyung-ho. Going back to your question, Denise, pahinga tayo bukas para sa tour. Babalik tayo ng for stage 8 by Thursday, papuntang Pawayan. So, aalis na tayo ng Pagudpod by Thursday dahil going to Paway naman tayo, Lord Denise. Oo, Paway. Tapos, chinecheck ko kahapon yung schedule, From Paway, magpapanggasinan pa yata. Bago. From Paway, oo. Parang may kandon pa ako nakita. Kasi May iikutan going to bago tayo makapuntang Paway. Pero yes, basta ang ending natin dyan yung St. Augustine Church or yung Paway Church, which will cover about 130 worth of kilometers. 150 kilometers, sorry. Mahangin talaga dito ngayon sa norte. Pero yung elevation gain yan, about 597 meters for stage 8. Pero yung stage 7 kanina, balikan natin, mabilis lang. Dahil nga ito ay individual time trial. So isa-isang binibitawan yung mga riders kanina, that's 77 riders with 1 minute interval each rider. At ang kwento nga dito, itong si Nikita Shulchenko, siya yung leading overall sa ating rankings after stage 6. Siya yung huling pinakawalan kanina, pero siya pa rin yung nanguna sa standings dahil nga napakabilis niya, within 30 minutes lang, natapos niya yung 22 kilometers. Ang tindi nito mga to, no? Grabe. Denise, paki-illustrate sa atin, bigyan mo kami ng description lang. Ang tindi kasi ng init dyan. Kasi isipin mo itong mga to, manggaling sila sa mga mas malalamig na temperatura mga bansa. Yes. Tapos ganyan sila ka-dominant? Oo, yun nga ang marami ring pinagtataka rin ng mga nanonood dahil syempre karamihan sa mga riders, Pinoy, kitang-kita sa balat, sanay sa initan, sanay sa temperatura, pero at the end of the day, hindi lang naman to kung sanay ka ba sa pagiging babad sa araw. It's also a test of stamina, endurance, and kung babalikan natin syempre yung training pa rin ng mga foreign athletes, iba rin talaga. At ibang tour din kasi yung nasasalihan nila kada taon all over the world. So that's a major factor. For example na lang, yung stage 6 winner kahapon na si Min Kyung-ho. Kwento niya na sanay talaga siya sa track. Pero kasi itong Korean cyclist na to, panalo. So champion na talaga to for track. And sanay na rin siya sa road cycling. So talagang dito makikita yung experience mo at yung galing ng training mo. I think syempre hindi lang yung kung sino yung sanay sa init. Although that's a huge advantage for Filipinos. Nakakasabay pa rin naman yung mga Pinoy kahit papano. Pero as of now, at least with the individual time trials, 3 foreigners yung nangibabaw. Denise, matanong ko lang, dun sa 3 foreigner na nangibabaw, nakakausap mo ba sila kung they've been here in the Philippines in the past? Nag-training na ba sila dito? Maraming, some of the teams here, for us, the Koreans, yung defending champion natin na si Daeung-ju, he's been here. He also joined the Tour of Luzon 2025. So, some of these athletes, they've been in the Philippines. And syempre, bago magsimula yung Tour of Luzon, nagko-conditioning na talaga sila to test the weather, the conditions of the Philippines. Kaya, alam nila kung paano yung makipagsabayan sa mga Pinoy and the proper strategies that they need para maunahan
yung ibang siklista. Kaya it's really a battle of, not just the strategies. I also asked kanina si Ibrahim Al-Rifai, kumusta yung mentals mo? Kasi kanina, these are just individual time trials. Hindi mo naman kalaban yung peloton or yung group. Ang kalaban mo, sarili mo. So he just really owes this to the training that he's been. And syempre, the team itself, the coaches, and everybody that helped him through this journey. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Maraming salamat sa iyong ulat. Denise Valdesancho, live mula sa Pagudpud sa Ilocos Norte.